Baka nagtataka ang Rusya kung gaano pa katagal silang magtitiis. Araw-araw, dumarami ang balita ukol sa long-range na pag-atake ng Ukraine sa likuran at mismong teritoryo ng Rusya. Kung di pa rin ito nauunawaan ng Rusya, dapat nitong matutunan ang hindi matatawarang katotohanan. Hindi nagtatagumpay ang air defense nito na pigilan ang mga drone ng Ukraine. Noong weekend, 2 beses umatake ang Ukraine sa Rusya sa isang gabi. Hindi ito karaniwang pag-atake. Nagresulta ito sa 2 pangunahing lifeline ng digmaan ni Vladimir Putin na sumabog sa malalaking bola ng apoy. Muling nagpadala ng mensahe ang Ukraine na matagal nang natutunan ng Rusya, malinaw at malakas, na kayang tamaan ng Ukraine ang malalalim na bahagi ng Rusya para masaktan ito. Noong Agosto 24 iniulat ng Euromaidan Press na naglunsad ang Ukraine ng isang mapanirang at lubos na koordinadong pag-atake sa gabi na nagdulot ng pinsala sa 2 mahalagang target ng Rusya. Ang una at marahil ang pinakamahalaga ay ang Ust-Luga Port na matatagpuan sa Leningrad Oblast at isa sa pinakamahalagang daungan ng Rusya para sa pagproseso ng pag-export ng enerhiya. Masama na sana iyon para kay Putin. Ngunit nagpasya ang Ukraine na higitan pa iyon. Parang nilagyan pa ng asin ang sugat. Dahil ang ikalawang pag-atake ng Ukraine ay laban sa Syzhun Oil Refinery sa Samara Oblast. Mas marami pang pinong langis ng Russia ang nasusunog. Magsimula tayo sa pag-atake sa Ust-Luga. Sa ulat nito tungkol sa pag-atake, sinabi ng Kiev Independent na inamin ng sandatahang lakas ng Ukraine na sila ang may gawa ng pag-atake sa pantalan na hindi inasahan ng Russia na maaabot ng Ukraine. Nakausap ng outlet ang isang hindi pinangalanang source mula sa Security Service ng Ukraine or Security Service of Ukraine na nagkumpirma ng partisipasyon ng Ukraine at nagbigay ng dahilan kung bakit tinarget ang Ust-Luga. Nagpapalitan ang Russia ng langis at gas dito gamit ang Shadow Fleet drone. Ang mga parusa ng Security Service of Ukraine ay nagpapababa ng dayuhang pera na kailangan ng Russia sa digmaan, ayon sa source. Ang terminal na binanggit niya ay isang terminal ng gas condensate at mga pinong gasolina. Hindi ito pagtatangkang sirain ng barko o pinsalain ang pantalan. Natukoy ng Ukraine ang isang mahalagang ari-arian sa loob ng Ust-Luga at tinarget ito ng may matinding katumpakan. Naalala mo ba yung mensaheng nabanggit kanina? Ukraine, ang pagtama sa gas terminal, condensate at mga pinong gasolina sa isang malaking pantalan tulad ng Ust-Luga ay nagpapakita kay Putin na seryoso ang mga drone ng kalaban. Mabilis sila, eksakto, at kayang maghatid ng matinding puwersa ng pagsabog. Nagbahagi rin ang Euromaidan Press ng isang litrato at maikling video sa kanilang X account na nagpapakita ng naging resulta ng pag-atake ng Ukraine. Sa litrato, makikita ang makapal na itim na usok na umaakyat sa himpapawid dahil sa apoy na lumalamon sa condensate fuel complex na sinasabing tinamaan ng Ukraine. Medyo hindi malinaw ang video dahil may bahagyang sagabal sa tanawin. Ngunit makikita pa rin dito mula sa malayo ang apoy at usok. Maririnig din sa likuran ang napakalinaw na tunog ng mga sirena na nagpapahiwatig na ito ay tunay na isang emergency na sitwasyon para sa Russia. Isa pang ulat tungkol sa pag-atake ay mula sa New Sky na nagsasabing naganap ang drone attack ng Ukraine bandang 2:00 ng madaling araw. Kagiliw-giliw na impormasyon iyan. Ang video na binanggit ay mukhang kinunan sa araw. Marahil sa madaling araw. Maliwanag nga ang langit kaya makikitang hindi ito gabi. Ibig sabihin, ang sunog sa Novotek Terminal sa Ust-Luga ay nagpatuloy ng ilang oras hanggang, ayon sa mga opisyal, naapula ang apoy noong Agosto 24. Dagdag pa ni Newsky, ang malakas na sunog ay dulot ng drone ng Ukraine na tumama ng direkta sa ilang tangke ng gasolina na sumabog at nagliyab matapos ang mga pagsabog. Ipinaliwanag din ng parehong outlet kung bakit Ust-Luga ang pinili ng Ukraine imbes na iba pang posibleng target. Mahalaga ang Leningrad sa lohistika ng Russia. Dito matatagpuan ang mga terminal na humahawak ng malaking bahagi ng langis, mga produktong langis at pag-export ng butil ng Russia. Ayon kay New Sky, lalo nang mahalaga ang daungan ng Ust-Luga na sinusubukan ng Kremlin na gawing pangunahing alternatibo
para makaiwas sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Noong 2024 nagbukas ang Moscow ng bagong oil terminal matapos mag-invest ng bilyong dolyar para palawakin ang kapasidad. Malayo pa sa natatapos ang bilyon-bilyong dolyar na nagastos ng Russia para sa daungan dahil may balak pa itong gumastos. Noong Hunyo 20 inanunsyo ng state-owned VTB Bank ng Russia ang plano nitong maglaan ng 10 bilyon dolyar para sa mga bagong proyekto sa Ust-Luga sa mga susunod na taon. Ang 10 bilyon dolyar na iyon ay katumbas ng humigit kumulang 800 bilyong rubles kung saan 300 bilyon dito ay gagastusin sa 2025 at ang natitira ay ilalaan sa 2026. 200 bilyon sa 800 bilyong rubles ay manggagaling sa National Wealth Fund ng Russia. Sa madaling salita, ito ay pondong ginagamit ni Putin tuwing may kagipitan para suportahan ang pananakop sa Ukraine. Noong Hunyo, iniulat ng Moscow Times na mauubos ang pondong ito pagsapit ng 2026 na nagpapakita ng kahalagahan ng Ust-Luga para sa Russia. Ang paggastos ng bansa mula sa pondong kailangang punan para sa pagpapabuti ng daungan ay nagpapakita na malaki ang kita mula sa Ust-Luga na gustong palakihin ng Russia. Naglagay ang Ukraine ng malaking hadlang sa mga planong iyon para sa paglago, habang patuloy namang tumatanggi ang Russia. Kumpirmado naman nila na may terminal ng gasolina sa Ust-Luga na nasunog noong madaling araw ng Agosto 24. Pero alam na ng mga nanonood ng marami naming video tungkol sa long-range strike ng Ukraine kung ano ang susunod, ang palusot na drone debris. Nag-post sa Telegram si Alexander Drozdienko, gobernador ng Leningrad, para ipaliwanag ang bersyon ng mga Ruso. Ano ang nangyari sa Ust-Luga? Umaga ng Agosto 24, 10 unmanned aerial vehicle ang nawasak sa pantalan ng Ust-Luga ayon sa kanya. Nagliyab ang terminal ng Novotek dahil sa mga labi ng drone. Nagtutulungan ang mga bumbero at Ministry of Emergency Situations sa pag-apulan ng sunog. Mukhang mas malakas pa yata ang mga labi ng drone ng Ukraine kaysa sa mismong mga drone. Siyempre, malinaw na kalokohan ang sinasabi ni Drozdienko na pinabagsak ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Pero ang mga labi nito ang nagdulot ng malaking sunog mismo sa lugar na gustong tamaan ng Ukraine. Mas tumpak nating malalaman ang totoong pangyayari mula sa mga residente ng Leningrad na nakasaksi sa pag-atake. Ayon sa New Sky, narinig at naramdaman ng mga lokal malapit sa daungan ang malalakas na pagsabog na yumanig sa mga salamin ng bahay kahit ilang milya ang layo. Ayon sa outlet, may residente na nagsabing hindi pa ito nangyari kahit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nagtakbuhan sa kalsada ang mga tao, umiiyak ang mga bata. Sabi ng autoridad, short circuit ang dahilan. Short circuit, ginagawang sining ng Rusya ang pagbibigay ng mga walang kwentang dahilan sa hindi nila pagpigil sa mga drone ng Ukraine sa pagkakataong iyon. Habang ang mga residente ng Leningrad ay nakikita ang mga apoy na umaabot ng napakataas sa langit na kitang-kita nila ito kahit mula sa malayo. Isa pang pag-atake ng Ukraine ang nagdudulot ng kaguluhan sa ibang lugar. Sa ikalawang pag-ataking ito, tinarget ng Ukraine ang uri ng pasilidad na paulit-ulit nitong tinamaan noong Agosto. Isang oil refinery. Particular ang nabanggit na CISRAN refinery sa video. Ang ulat ng Euromaidan Press ang nagbigay ng karamihan sa mga detalye na binanggit na naganap ang pag-atake sa planta na nasa humigit kumulang 1,056 milya ang layo mula Kyiv. Ipinapakita nito kung gaano naka-advanced ang mga deep strike drone ng Ukraine. Ayon dito, iniulat ng mga residente na nakarinig sila ng halos 20 pagsabog noong gabi ng pag-atake. Ngunit hindi malinaw ang pinagmulan ng mga iyon. Maaaring ang mga iyon ay mga drone ng Ukraine na pinabagsak mula sa himpapawid. O maaaring tumama ang mga drone na iyon sa kanilang mga target. Direktang tinamaan ang isang refinery na 3 beses nang tinamaan bago pa man noong Pebrero, Marso at maging noong unang bahagi ng Agosto. Lahat ng iyon ay nakita ang CISRA refinery na tinamaan. Kaya malinaw na sa puntong ito na nakapagtatag na ang Ukraine ng isang malinaw na ruta papunta sa target na gusto nitong tuluyang sirain. Hindi na pwedeng sabihin ng Russia
na maayos pa ang refinery. Isang larawan na ibinahagi ng Euromaidan Press X account ang nagpapakita ng usok na umaakyat sa himpapawid na malamang ay resulta ng direktang pagtama ng isa sa mga drone ng Ukraine. May video rin ang parehong account na nagpapakita ng drone ng Ukraine na tila pababa patungong refinery. Mahirap makita ang drone dahil parang itim na tuldok lang ito sa langit. Pero kita pa rin ang naging resulta. Sinundan ng nagvi-video ang tuldok hanggang bumagsak ito. Sabay narinig ang malakas na pagsabog at pag-angat ng usok. Iyan ay isang siguradong direktang tama. Ang pangkalahatang kawani ng sandatahang lakas ng Ukraine ay tuwang-tuwa na agad nilang inangkin ang kredito para sa pag-ataking ito sa isang post sa Telegram. Noong gabi ng Agosto 24, 2025, unit ng pangunahing direktorat ng intelihensya ng Ministry ng Depensa at Puwersa ng walang tauhang sistema ng sandatahang lakas ng Ukraine. Sa tulong ng ibang bahagi ng puwersang pangdepensa, napinsala ang infrastruktura ng gasolina at enerhiya ng kalaban. Ang CISRAN Oil Refinery, rehiyon ng Samara, Russia, ayon sa post. Ibinunyag ng kawani ang dahilan ng pagpili sa CESRO. Itinuro na ang planta ay humahawak ng 85 milyong tonelada ng krudong langis ng Rusya bawat taon, na ginagawang pino na produktong langis tulad ng gasolina, kerosene at diesel. Sa kabuuan, ang planta ay 30% ng kapasidad ng Rusya sa pagpipino ng langis. Maaaring hindi iyon mukhang malaki, pero malalaman nyo kung bakit ito mahalaga mamaya sa video. Ngayong Agosto 24 naging masamang gabi ito para sa humihinang air defense ng Rusya dahil sa sunod-sunod na matinding pag-atake. Nagkaroon din ng dagdag benepisyo ang Ukraine dahil sa kanilang drone attack ayon sa ulat ng Euromaidan Press. Ayon sa ulat, nagdulot ng abala sa sibilyang air traffic ang overnight attack ng Ukraine. Kabilang na ang pansamantalang pagtigil ng lahat ng flight mula sa Pulgovo Airport sa St. Petersburg. Hindi direktang tinamaan ang paliparang iyon. Hindi ganyan ang estilo ng Ukraine. Sa halip, ang banta na dulot ng mga drone ng Ukraine at ang naging tugon ng Russia sa mga ito ang naging dahilan ng pagsasara. Nagpalipad ang Ukraine ng 75 drone sa 12 rehiyon ayon sa Russian Defense Ministry at may ilan umanong nakarating sa St. Petersburg. Sa pamamagitan nga pala, mayroon kaming video na tumatalakay sa estratehiya ng Ukraine sa pagsasara ng mga paliparan. Alamin kung bakit malaking bonus para sa Ukraine ang pagsasara ng Pulkovo Airport at tuklasin ang hindi gaanong kilalang sandata sa arsenal nila sa panonood nito. Ngayong tapos na ang bonus, dalawa pa rin ang pangunahing balita. Tinarget lang ng Ukraine ang isang terminal ng gas condensate at refined fuels. Pati na rin ang bahagi ng isang oil refinery sa loob lang ng isang gabi. Ang tanong ngayon, anong epekto ang dulot ng dalawang pag-atake sa pagsisikap ng Russia sa digmaan sa mga darating na araw? Sa parehong oras, tinarget ng Ukraine ang enerhiya ng Russia. Kabilang dito ang mga produktong ibinebenta sa ibang bansa at sinusuplay sa sariling mamamayan at sundalo sa frontline ng digmaan sa Ukraine. Sa Utsluga, tumutukoy ito sa gas, condensate at pinong gasolina, mga produktong mahalaga sa kita ng pondo ng digmaan ng Russia. Kaya mahalaga ang pag-atake na iyon. Ang Utsluga ay isang mahalagang sentro para sa pag-export ng condensate at gasolina ng Russia. At naglaan ang Russia ng bilyon-bilyong ruble para palawakin ang kapasidad nito. Hindi lang nasira ng atake ng Ukraine ang mahalagang ari-arian, kundi nagbabala rin ito na maaring biglang mawala ang pamumuhunan ng Russia sa Utsluga. Ang European Union ay kahit papaano ay nagsisikap na gumawa ng hakbang tungkol sa kolektibong pagdepende ng Europa sa gas ng Russia. Malinaw na tinutustusan ng bloc ang digmaan ni Putin, kahit sinusubukan nitong parusahan ang Russia sa pananalapi. Noong Hunyo, iniulat ng Reuters na iminungkahi ng European Union ang dahan-dahang pagbabawal sa pag-aangkat ng gas mula Russia. Sa 2026, bawal na ang bagong kontrata. Matatapos ang mga kasalukuyang kasunduan sa 2028. Ayos lang, pero mahigit 2 taon pa bago ito tuluyang ipagbawal. At patuloy pa rin kikita ng malaking pera ang Russia mula sa Europa dahil sa pag-export ng enerhiya habang hinihintay ang pagbabawal. Ang pag-atake sa Utsluga ay hindi lang para ipakitang kaya ng Ukraine tamaan ang mahalagang daungan ng Russia
kundi para rin sirain ang pasilidad na pinuhunanan ng bilyon-bilyong piso ng Moscow at pinagkukunan nila ng malaking kita sa export. Hindi maibebenta ng Russia ang hindi nito kayang iproseso o ipadala. Ngayon, ang pag-atake sa Ust-Luga ay hindi naman tuluyang pipigil sa Russia sa pag-export. Malayo pa roon, dahil marami pang katulad na pag-atake ang kakailanganin para mangyari iyon. Gayunpaman, nauuwi ito sa pinsalang dulot ng Ukraine sa oil refining ng Russia. Ipinapakita nitong kaya ng Ukraine na paulit-ulit umatake para maputol ang supply ng Russia. Sa madaling sabi, ang pag-atake noong Agosto 24 sa CISRUN ay hindi isang hiwalay na insidente. Hindi ito ang unang pag-atake ng Ukraine sa pasilidad noong 2025 gaya ng nabanggit. Pero mas mahalaga rito, ang Agosto ang buwan kung kailan naging seryoso talaga ang Ukraine sa pagsira ng malaki sa kakayahan ng Russia sa pagrarafinerya. At gumagana ito. Noong Agosto 19 iniulat ng United 24 Media na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia mula huling bahagi ng Hulyo hanggang Agosto, napilitang isara ng Russia ang mga refinery na katumbas ng 13% ng kapasidad ng bansa. Sa loob ng wala pang isang buwan, nawala ng Ukraine ang malaking kakayahan ng Russia na gawing gasolina at diesel ang kanilang krudong langis, mga produktong kailangan ng kanilang customer, mamamayan at sundalo. Naglabas kami ng isang video na masusing tinalakay kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng mga pag-ataking ito para sa Russia noong unang lumabas ang balita tungkol sa napakalaking pagkawala ng kapasidad na ito. Panoorin ito kung gusto mong matuto pa. Gayunpaman, may ilang bagong pangyayari mula nang mailabas ang video na nagpapakita ng epekto ng mga pag-atake ng Ukraine sa pasilidad ng CISRUN. Halimbawa, nagpatupad na ang Russia ng rasyon ng gasolina sa ilang mamamayan dahil sa pag-atake ng Ukraine na bumababa sa supply. Ayon sa Euromaidan Press noong Agosto 23. Ayon sa ulat, 42% ng matitinding pag-atake ng Ukraine mula Enero ay tinarget ang mga refinery ng Russia. At dahil sa mga pag-ataking iyon, nagdulot ito ng mga problema kung saan ang mga residente ng malalayong Kuril Islands ay kailangang makontento sa 10 litro na rasyon na katumbas ng humigit kumulang 26 na galon, habang nagmamadaling magsimulang bumili ng gasolina ang Russia mula sa Belarus. Oo, totoo na ito ay rasyon lamang sa iilang isla at hindi pa ito ipinapatupad sa mismong mainland ng Russia. At iyon ang punto. Kung itutuloy ng Ukraine ang pag-atake sa Russia, mas marami pang kapasidad sa pagre-refine ang mawawala. Mas kaunting kapasidad, mas kaunting gasolina, posibleng mas mahigpit na rasyon na siya namang magpapahirap sa karaniwang Russian na balewalain ang digmaang sinimulan ni Putin. Gaya ng binanggit ng Discovery Alert sa artikulo noong Agosto 19, mahalaga ang paglala ng kampanya tuwing tag-init dahil dito madalas tumaas ang demand sa gasolina sa Russia. Ang timing na ito ay nagpapataas ng pressure sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagbabanta sa supply ng gasolina sa loob ng bansa. Eksakto sa panahon na ang demand ng mga mamimili at agrikultura ay umaabot sa pinakamataas nito kada taon. Lahat ng ito ay hindi pa binabanggit ang epekto ng mga pag-ataking ito sa bulsa ni Putin. Ipinatupad na ng Russia ang pagbabawal sa pag-export ng gasolina hanggang Agosto 31, ngunit maaaring tumagal pa. Ayon sa ulat ng Reuters, noong Agosto 1, ito ay bago pa man naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake sa mga refinery ang Ukraine. Mukhang lalo pang titindi ang kakulangan na nagtutulak sa mga pagbabawal at pagrarasyon. Siyempre, kailangan ding isaalang-alang ang mga sundalo sa harapan ng digmaan ng Ukraine. Kung nahaharap ang Russia sa napakaraming problema sa supply sa kanilang sariling teritoryo, mapapaisip ka kung gaano nga ba sila kahusay sa pagtiyak na nakakakuha ng sapat na gasolina ang kanilang mga sundalo para mapatakbo ang kanilang mga tangke at sasakyan. Malamang may problema rin sa supply doon. At ang mga problemang nakakainis lang sa mga mamamayan ng Rusya ay magdudulot ng pagkasawi sa digmaan. Nagdadagdag si Newsguy ng isa pang kawili-wiling impormasyon sa kwento. Sinabi niya na halos 30% ng export ng krudong langis ng Rusya at iba pang produktong pinoong langis ay dumadaan sa Ust-Luga port. Kung magsara ang pantalan dahil sa atake ng Ukraine,
mawawalan ang Rusya ng daan-daang milyong dolyar linggo-linggo. Bukod pa rito, nalalagay sa alanganin ang reputasyon ng Rusya bilang exporter. Nagdududa na ang mga customer sa pandaigdigang merkado sa kakayahan ng isang bansa na maprotektahan ang sariling infrastruktura ng enerhiya. Maaaring tumaas ang demand sa alternatibong supplier gaya ng Estados Unidos, Saudi Arabia, o Norway ayon sa ulat. Hindi lang tina-target ng Ukraine ang supply ng gasolina ng Russia. Nagdudulot din ito ng matagalang pinsala. Maaaring magdulot ito na bumaba ang Russia sa listahan ng mga prioridad kapag naghahanda na ang ibang bansa na i-renew ang kanilang mga kontrata para sa langis at gas. Nabanggit na hindi pa napahinto ng Ukraine ang energy exports ng Russia sa pag-atake sa Ust-Luga. Gayunpaman, ang mga problemang dulot ng Ukraine sa pagre-refine ng langis ng Russia dahil sa sunod-sunod na pag-atake ay nagsisilbing gabay kung paano nila targetin ang iba pang mahahalagang pasilidad. Kung magagawa ng Ukraine na magdulot ng parehong antas ng kaguluhan sa condensate at fuel infrastructure tulad ng ginawa nila sa pagre-refine, mapapasama talaga ang Russia. Malamang dadami pa ang ganitong pag-atake sa mga susunod na buwan. Pero sa ngayon nagpapagaling pa ng sugat ang Russia. Dapat lang! Dalawang higanteng bola ng apoy na dulot ng dalawang matagumpay na pag-atake ng Ukraine ay malaking pinsala para sa isang bansang matindi na ang tinamo. Madalas na pag-atake, nakita na noon pang Agosto. Hindi rin ito ang unang beses na matinding tinamaan ng Ukraine ang Russia sa gabi ng Agosto 24. Ilang araw bago nito, naglunsad ang Ukraine ng triple strike at isa pang pag-atake para pahinain ang makinarya ng digmaan ng Russia. Panoorin pa ang aming video. Mag-subscribe sa The Military Show para sa mga video tungkol sa bagong pag-atake ng Ukraine laban sa Russia.